ibayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiapit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiapit, magsiapit, magsiapit sa Panginoon. Magsiapit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiapit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang mga alam. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng sanlilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Idalangin natin sa kanyang makamit din natin ang kapiling niya ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Awitin natin ngayon ang papuri. Sa mga taong may mabuting kalooban, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaligtasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaligtasan. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaligtasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaligtasan.
Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, sapagkat ikaw lamang ang mananaal. Ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kalikasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kalikasan. Walhati sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay.
Ang lahat ng ito ay nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang na paaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay na ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Gayon din po sa mga sumusubaybay sa atin, nanonood sa ating online mass. Binabati ko po kayo ng isang maligayang araw ng pagkabuhay ni Kristo. Happy Easter po. O palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon nga'y magalak tayo at masaya tayong magdiwang sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sapagkat katulad ng sinasabi natin, ito ang pagdiriwang ng lahat ng pagdiriwang. Pagdiriwang na kung saan ang pagkabuhay ni Kristo ay naghatid ng bagong pag-asa sa atin. Kaya nga sumisimbolo yung pag-asang iyon sa liwanag, na kung saan tayo nagbasbas ng liwanag, ng ilaw, tapos sinindihan ang kandilang Paskal, si Kristo bilang simbolo ng liwanag, at ang liwanag na ito ang siyang papawi sa lahat ng kadiliman ng kasalanan. No? Marahil sa lahat ng paghihirap na ating hinaharap. Maganda tayong magnilay ngayon sa Pasko ng Pagkabuhay. Bakit? Kasi unang-una, maraming nagtatanong sa akin, sabi nila, ano bang dapat ipagdiwang kung yung Pasko ng Pagkabuhay ay dapat pinagdiriwang ng masaya? Hindi naman kami, Father, makapunta sa simbahan para kami makapag-celebrate katulad ng mga naunang taon, no? Na kapag Holy Week o yung Easter Triduum, talagang halos lahat ay nakikiisa simula Huwebes Santo, Biyernes Santo, hanggang Sabado de Gloria. At ito yung kulminasyon, di ba? Yung linggo ng pagkabuhay ni Jesus. No? Pero dapat magpaalala rin sa atin, tayo na mga mananampalataya, ano ba ang unang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus? No? Tatandaan po natin na yung normal na tinatawag natin noon ng pagdiriwang ni Jesus ay yung mga tao naka-lockdown sa takot. Dahil nung si Jesus ay pinatay, kahit ang mga alagad ay nagtago sila. Bakit? Dahil sa takot, kaya nga naka-lockdown sila. Nag-lockdown sila. No? Dahil iniisip nila na baka sila ang isunod. Di po ba ganon din yung nararanasan natin ngayon? Nung si Jesus ay nabuhay, ang mga tao ay nagtago. At sasabihin ba natin hindi ito normal kasi dapat tayo ay nagsasaya ng Pasko ng Pagkabuhay? Nagsasaya pa rin po tayo dahil Pasko ng Pagkabuhay. Si Jesus ay muli nang nabuhay. Pero ang hatid sa atin dapat nito ay pag-asa. Kaya tandaan po ninyo, no? Sabi ko nga, sa aking pagninilay, sabi ko, saktong-sakto. Ang ECQ natin nag-extension. At ano pong ibig sabihin ng ECQ? Sa akin, ang ibig sabihin ng ECQ, Easter Community Quarantine. Kasi bilangin po ninyo mula ngayon hanggang sa darating na linggo, sa susunod na linggo, sa pagdiriwang ng ikalawang linggo ng pagkabuhay ni Kristo, yung Easter Sunday, pinagdiriwang po natin yon, ipagdiriwang natin yon yung Divine Mercy Sunday. At yung Divine Mercy Sunday, tandaan po ninyo, yung ebanghelyo nun, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad na takot yung kanyang mga alagad. Naka-lockdown, nakatago. Di ba ba tapos si Jesus ay nagpakita sa kanila? Oh. Di ba ba ganun din yung nararanasan natin? Pero yung takot na yon, napalitan ng pag-asa. Kasi yun ang hatid sa atin ni Kristo. Kaya nga iniisip ko, tayo takot na takot din. Kaya nga tayo nag-lockdown. Nag-ECQ para sa safety ng lahat. Para tayo makaiwas sa paglala, pagdami ng kaso ng virus.
Pero sana wag itong magbigay sa atin ng kalungkutan, bagkus magbigay ito sa atin ng pag-asa na ang lahat ng ito ay matatapos din. Na sa pamamagitan ng hatid na pagkabuhay ni Kristo, ito ay ating malalampasan din. Kaya tamang-tama Yung unang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, ang mga tao ay nasa loob, nakapinid ang pinto sa takot. At tayo ganun din. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa sapagkat si Kristo ay muling ang nabuhay. Magandang pagninilay din ito para sa ating lahat. Lalo tigit doon sa mga nawawalan ng pag-asa na iniisip natin yung takot, yung pangamba, yung pag-aalinlangan na kailan ba matatapos itong COVID na ito, itong pandemya na ito. No? Pero katulad ng paanyaya sa atin, maniwala lamang tayo at magtiwala. Kaya nga, pumasok din ng alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay sana magbigay at maghatid sa atin ng kaliwanagan at ng pag-asa. Pag-asa na kung saan sisilay ang bagong buhay para sa atin. Pag-asa na kung saan makakamit natin yung kapayapaan at katiwasayan ng ating mga buhay. Si Jesus ay muling nabuhay para patunayan sa atin na ang buhay ay hindi nagtatapos sa hirap, sa sakit, sa pangamba, sa pag-aalinlangan, sa takot. Ang buhay ay nagtatapos sa isang tagumpay. Kasi napagtagumpayan iyon lahat ni Jesus. At yun din yung paanyaya niya para sa atin. So mayroon bang problema kung tayo magsasaya? Walang problema. Dapat nga po tayo'y magsaya. Pero sa pagsasaya natin, lagi natin isipin pa din yung pag-iingat para sa isa't isa. Lalo tigit sa mga mahal natin sa buhay. No? Kaya nga, kung si Kristo ay nabuhay, tayo ay magdiwang, tayo ay sama-samang magsaya. No? Pero huwag pa rin natin kakalimutan na isaalang-alang yung tinatawag nating health and safety protocols. No? Kasi hindi naman natin nakikita yung virus. No? Ang problema, dumadami yung virus at mas mabilis yung pagkalat. So, tatandaan po natin, pwede tayong magdiwang, pwede tayong magsaya. Basta, lakipan lang natin ng pag-iingat para sa isa't isa. So, muli po, Happy Easter sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Diyos. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Ng pagbabahayag ng pananampalataya ay gagawin natin ang pagsasariwa sa pangako sa pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y bininyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat na maasang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo ang 3 katanungan. Para kayo ay makapamuhay bilang malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag masailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin.
Si Satanas na pinanggalingan ng kasalanan at pinuno ng kaniliman ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating haharapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, ininibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan, Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya kayong manalangin tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman buong pagtitiwala tayong umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo, tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa pagpapala
isang tangkay na ubas, ilu'y nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng nangalungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahaing ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa pangitapasan, Hosana sa pangitapasan, pinakala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at baling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ngayon ay sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Hinihiling namin ang kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming
katarungan sa naapi, pagtanungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, pinaspasan nating inialay. Buhay na ganapang sa aking kaloob at pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayo pansamandali. Bago natin tapusin ang misa, muli po pinapaalala ko sa ating mga kawan coordinators sa different kawan po natin areas sa ating parokya, yung pagkolekta po ninyo ng ating mga Lenten Bags campaign. No? Ang pagre-remit po nito, ang pagdadala nito sa ating parokya ay sa ating opisina. Hanggang mamaya pong 3:00 ay bukas yung ating opisina, at sa mga susunod po na araw, pakibigay lang po sa inyong mga kawan coordinators kung sino man po yung mga nabigyan ng mga Lenten Bags campaign natin. Para sa ating hapagmilya, feeding program, at syempre sa ating mga social and pastoral programs. Marami pong salamat. Magsitayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Maria, aming ina at reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dalhin aming dalangin. Gabayan sa aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz, ibang biyahe, naway matupad, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Kapayapaan ganap ay matatanong. Nuestra Señora de la Paz, ibang naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Kapayapaan
Nuestra Señora de la Paz y buen viaje. Ipanalangin mo kami. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga bang kahanan? Ngunit ikaw ang Ama, nasa amin nagkalinga. Sa harap ng iyong dambana, kaya't sasamo ng maglalang, maglalang magkaan. Manawag ka poon sa tahanang laan sa'yo, ay walang iyan. Sa'yo magalang habag ka. Manawag ka poon sa tahanang laan sa'yo, ay walang iyan. Sa'yo Mas masipag